Merong opisyal sa Department of Justice na tinaguriang ang lalaking Cinderella. Hindi Hinduropot lalaking Cinderella, mga kaibigan. Itong DOJ official na matapos madiin lalo sa kontrobersya, 4 na buwan matapos magpakita sa publiko at malaman ng taong bayan ang tunay na kalagayan ng kanyang kalusugan, DOJ Secretary Boying Rimulya mas lalong nadidiin sa kontrobersya. Di umunay paglabas muli ng issue na di umunay may kinalaman ito sa pagpaslang sa radio announcer na si Percy Lapid na bubuhay muli. Maraming netizen ang tila napagtanto na marahil may katotohanan nga raw ang sangasangang kwentong di umano'y isa si Boying Rimulya sa person of interest sa pagpaslang sa kilang kritiko ng Marcos administration at radio announcer na si Percy Lapid. Tila ibinulgar rin kasi nito ang di umano'y sabwatan ng magkakapatid na Rimulya sa lalawigan ng Cavite, kung saan dito'y nabulgar ang kanilang ginagawang pandarambong sa kaban ng bayan. Bukod raw sa di umano'y pagmamanipulate at power tripping, lalo't sila ang mga nasa posisyon sa lalawigan ng Cavite. Tila di umano'y may mas malalim pa raw na ugnayan sa Rimulya kaya tinagurian tong Cinderella ng DOJ. Bukod pa rito, mas nagulat ang maraming netizen nang lumabas ang kwento-kwento na dahil sa pagiging kritiko ni Percy Lapid sa mga di umano'y kabalbaran raw na ginagawa ng Marcos administration, hindi raw malabong sila ang nag-utos para kitilin ang buhay ng isa sa mga sikat na radio announcer. Narito at panoorin ang nakakakilabot at matinding revelasyon ng isa sa mga kritiko ni Bongbong Marcos na si Percy Lapid, kung saan marami nang naniniwalang netizen na dahil sa kanyang mga expose patungkol sa gobyerno ni President Bongbong Marcos Jr. at di umano'y kontrobersya at skandalong kinasasangkutan ng mga Rimulya, hindi raw malabong pinatahimik ito ng mga di umano'y halangang kaluluwa at sugapa sa kapangyarihan. Narito panoorin ang full video. Jing Rimulya. Ha? Bakit pinakahuling tao? Alam niyo, yung sinasabi natin, public official ka eh. For delikadesa, kung ikaw taong may delikadesa, hindi ka na lang magsasalita. Eto nga, ngayon, itong kapatid niya, ni Boying Rimulya, na ang kapatid niya ay governor naman sa Cavite, na si John Vic Rimulya. Akalain nyo, ngayong araw, nag-post daw ito sa Facebook. Ang pamagat, may subtitle yung pangalan niya, yun yung account niya siguro sa FB, may subtitle na Cain at Abel. Alam niyo naman yung Cain at Abel, isang walang hiya at isang mabuti. Siguro, siya si Abel, si Cain, yun yung walang hiya di ba? Alam niyo ba na merong opisyal sa Department of Justice na tinaguriang ang lalaking Cinderella? Hindi Hinduropot lalaking Cinderella, mga kaibigan. Itong DOJ official na meron akong balita na may ipapakita akong video sa inyo na ito ay usap-usapan ngayon sa social media. Itong video ni Percy Lapid na binabanatan niya itong si Boying Rimulya. At ang mga netizens ay napansin nila na parang sabi ng mga netizens, sabi ng mga nag-analyze na baka raw itong si Boying Rimulya ang mastermind tungkol dito kay Percy Lapid. Dahil sa video na ipapakita ko sa inyo, ito yung video na nagpapatunay na ito palang si Percy Lapid ay binabanatan niya itong si Boying Rimulya noon. Okay? So, posible na may galit itong si DOJ Rimulya kay Percy Lapid. Kaya sabi ng mga netizens, baka itong si DOJ Rimulya ang mastermind sa nangyari kay Percy Lapid. Na itong si Boying Rimulya ay sugod ng sugod na ang mastermind raw ay si General Bantag. So, panoorin natin itong video na ito at kayo nang humusga. No? Tayo dito, pwede tayong, yung ating analysis ay pwedeng magkamali, pwede rin tayong tama. No? Kasi wala namang exact na ebidensya tayo. Ngunit, kaya nga, ito ay taong bayan, most of the comments ay si Boying Rimulya raw ang mastermind. So, tingnan natin yung video. Okay? Okay. Pagbastos ka! Yan. Pagmarahas ka! Akala mo ka kung sino ka magpapaporma.
By the way guys, itong video na ito ay almost 1 hour ito sa programa ni Percy Lapid. Ngunit kinat lang natin itong portion na ito na binabanatan itong si DOJ Remulla. Ito ay lumang video ni Percy Lapid na kumakalat ngayon na marami ang nagko-comment na binabanatan pala ito niyang si Boying Remulla. Abuso mo ang kapangyarihan mo. Pwede kang kasuhan ng paglabag sa 6713. Tama ang sinasabi ni John Vic Remulla. Hindi man natin alam kung anong motibo ni kung may motibo. That is beside the point. Ang totoo, Hindi ko pa alam ha kung ano ang ikinagagalit dito kay Percy Lapid kay Boying Remulla. Pero binabanata niya ito, okay? So makinig tayo kung anong ang pulot dulo ng ikinagalit ni Percy Lapid kay Boying Remulla. lang ha, ikaw Boying Remulla, kung may utak ka talaga, kung talagang matalino ka, hindi mo sasalaulain. So para sa akin ha, imposible naman na hindi alam ni Boying Remulla na binabanatan siya kay Percy Lapid, di ba? So, ang tanong ngayon, may galit ba itong si Boying Remulla kay Percy Lapid? Na posibleng maiugnay rin siya sa isa sa mga pwedeng dahilan dito kay Percy Lapid. Yan ang haka-haka ngayon, no? Hindi natin alam, hindi ako nasasabi niyan. Mga taong bayan na nagko-comment. Una, pangalan ng tatay mo. Di ba? Nadadamay sa ginagawa mo, pati mga kapatid mo, madadamay dahil sa'yo. Dahil hindi ka nag-iisip. Ha? Ang anong pinagpapa Grabe pala makapagbanat itong si Percy Lapid, guys. Kaya nga may nangyari sa kanya kasi ano pala siya magbanat. Grabe talaga, no? ano mo, yung pinagkakatarantahan mo, makapagsipsip. Bakit? Para sa iyong sarili. Okay, by the way, hindi ako papanig sa dalawang taong ito. Hindi ako papanig kay Percy Lapid. Hindi naman ako papanig kay Boying Remulla kasi hindi ko pamilyar ang kanilang pinag-initan. Okay? Bakit binabanatan ni Percy Lapid itong si Boying Remulla? So makinig tayo. Ginagawa mong mali, para sa iyong sarili lang yan. Wala namang ikabubuti yan para sa kapakanan ng taong bayan eh. Mabababoy pa eh. Binababoy nyo pa yung pwesto ninyo. Yan ang totoo. Oh. Di ba? Wala kami mapapala dyan. Alam ng tao yan, nakikita ng tao yan. Kaya lang namin binabasa itong sulat dahil baka sakali ito'y kapatid nyo na mismo itong nagsasalita. Kung tutuusin dyan sa Kongreso, pinakauling taon dapat magsalita dyan, di ba si Marcoleta? Marcoleta? Hindi. Si Bonjing Remulla. Ha? Bakit? Kasi yung kapatid niyang isa pa, si Gilbert Remulla, nagaling ng ABS-CBN yun. Baka binabanatan pala ni galit na galit siguro itong si Percy Lapid sa nangyari na itong si Boying Remulla ay talagang ipinaglaban na itong ABS-CBN ay alam nyo naman na itong si Boying Remulla, no? Maganda yung kanyang ginagawa nga na ipinaglaban na yung mga violations ng ABS-CBN. Baka ito yung ikinagalit ni Percy Lapid, hindi siguro pabor itong si Percy Lapid tungkol sa nangyari sa ABS-CBN, okay? Sa pagkontra dito kay Boying Remulla sa ABS-CBN. Sabihin yun, kaya nanalo yun eh, tumakbo eh. Diba? Kaya sila nakilalang magkakapatid, hindi naman dahil sa tatay nila eh. Kaya sila nakilalang magkakapatid dahil doon sa isa pa niyang kapatid na si Gilbert Remulla. Oh. Kasi matagal na panahon nang wala sa pwesto tatay nila eh. Mga kaibigan eh. Oh. Limot na sila eh. Grabe ang galit ni mga bagong politiko na sa Cavite. Dahil si Remulla eh, Marcos Dinungaraw yun. Mga kaibigan. Diba? May magandang ginawa, may pangit din ginawa. Pero, hindi bali na yun. Bakit pinakahuling tao? Alam niyo, yung sinasabi natin, public official ka eh. Pag public official ka, o kaya nasa media ka, tulad namin. Ha? May atraso ba sa'yo ang ABS-CBN? Halimbawa, meron. Kung ayaw nyo tumanaw ng utang na loob, o kaya isaalang-alang na lang, na nanggaling doon yung kapatid niya, baka makulayan siya, di ba? Kung kakampi siya o lalaban siya, dapat tumahimik ka na lang. Yun ang sinasabi natin, dapat siya ang pinakahuling tao na makikisawsaw sa katarantaduhang investigasyon ginagawa laban sa ABS-CBN. Di ba? Dahil... Diba? So, talagang ipakikita mo sa emosyon dito kay Percy Lapid, galit na galit dito kay Boying Remulla, no? So, ang mga analysis ng mga taong bayan, analysis ng iba, na may kinalaman raw itong si Boying Remulla sa nangyari kay Percy Lapid, okay? So, pwedeng mali yan, pwede ring tama yan, hindi pa natin alam yan, okay? Ito yung video na pinagbabasihan nila na ito palang si Boying Remulla ay
may ano pala, binabanatan at haka-haka ng mga sa taong bayan, sa nag-comment, siguro itong si Boyeng Rimulya raw, ay may galit din kay Percy Lapid. At ngayon, ipinipasa raw yung kay General Bantag, no? Sabi nila, siguro itong si Boyeng Rimulya ang mastermind dito kay Percy Lapid, kaya tudo na si General Bantag ang pinagbibintangan. Okay? So parang ganun ang mga sinasabi ng taong bayan ngayon. So kayo mag-comment kayo dito, mag-react kayo kung tama ba yung mga analysis nila, di ba? So tayo dito, nagbabalita lang tayo na ganito ang nangyari ngayon sa social media. Once upon a time, naging empleyado yung kapatid niya ron, nagtrabaho doon. Kaya masama ang naging kaya mabuti, parehong may kulay yun. Pwede ka rin akusahan, kung kumakampi ka naman sa kanila, pwede ka rin akusahan, kamukha ni Atiesa. Kasi yung anak mo may programa ron eh, di ba?